Po at salamat po sa Panginoon sa muli nandito po tayong lahat and we are given opportunity to worship our God and to listen to the Word of God. Tayo po tayong lahat and open our Bible in the book of Ephesians chapter number 4. Babalik po tayo doon sa ating tinatalakay sa book of Romans, chapter number 12. But before that, we just need to discuss some things. And I don't know, baka mga tatlong mensahe po ito. Hindi ko alam kung gaano kabilis natin ito matatapos. But we will deal with this at this January hanggang Feb for 2 more weeks, kung di ako nagkakamali. And then we will go back sa atin pong series sa Romans chapter 12. Now, in Ephesians chapter 4, verse number 12, basahin po natin sabay-sabay. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now, ano yung tinutukoy niya? So, balik tayo sa verse number 7. Balik tayo ng verse number 7, then basahin natin hanggang 16. Salitan po tayo. Ako muna sa verse 7, kayo po sa verse number 8. Sabi niya, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? He that ascended to the sea also descended on and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Okay, nakapag-almusal naman po, ano? Sige, tayo po ay manalangin muna. Lord, salamat po sa pagkakataon muli na kayo po, Panginoon, ay ma-worship namin even in spirit and in truth. Thank you, Lord, for Thy word. Panginoon, pakatulungan mo po ang bawat isa na marahil marami kami mga bitbitin dala-dala sa lugar na ito ngayon. Mga problema po namin sa labas, maging mga bagay, Panginoon, na gumugulo po sa aming isipan. Panginoon, magbigay po ng comfort ang inyong banal na salita. Pakalakasan mo po kami, palakasin niyo po kami sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po ang bawat isa, O Diyos. Bigyan niyo po ng kaunawaan pagdating sa aming pag-uusapan po ngayon, Lord. I am inadequate, I am unable, I am weak in this regard. And I know na ang dependency ko, Panginoon, ay nasa sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na ipaunawan ng banal na Espiritu niyo po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Unless the Spirit of God moves, wala pong understanding in our midst. And I pray na even sa mga bata, maintindihan po nila ang kahalagahan ng aming pag-uusapan. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Before we go back sa atin pong series sa Romans chapter 12, kung saan naiwan tayo, di na natin natuloy mula verse number 3. Okay? We will tackle this important issue na I believe dapat bawat isang nandito ngayon naiintindihan. And I pray na sa pag-aaral po natin ito, that your understanding, the eyes of your understanding really will be enlightened. Okay? I'm speaking about God's purpose for the church. Okay? God's purpose for the church.
Kung magtatanong po ako sa inyo, bawat isa po sa atin dito, magbibigay po tayo dito ng kanya-kanya nating sagot. Tatanungin, bakit ka nag-church? Para saan yung church? Anong rason kung bakit may church? I believe makaka-receive tayo ng iba't ibang mga kasagutan. So, let me discuss to you yung purpose ng church. Okay? God's purpose for the church. Marami pong mga katanungan ang pwede nating itanong tungkol sa church. Questions such as, ano ba ang totoong iglesia? What is the true church? Is the church universal or local? What denomination fits the church of the New Testament? Di po ba? Pag sinabi nating denomination, ito po yung grupo ng mga tao o churches under the same name. Halimbawa, Baptist, Methodist, okay? Seventh-day Adventist, Mormons, at kung ano-ano pa. So, simply to say, maraming division within the so-called Christendom regarding the topic of what is the true church. Meron pong mga confusion, meron pong mga kaguluhan sa isipan ng tao as to the nature, function, and purpose of the church. Alam niyo po kung bakit? Dahil unang-una, ang mga tao, ang karamihan ng mga nasa simbahan ay hindi ligtas. They are unsaved. According to 1 Corinthians chapter 2 verse 14, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi ng Bible, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. So anong mai-expect natin, mga kapatid, kung merong isang simbahan, kahit gaano pa kaganda yung kanilang structure, yung kanilang simbahan, kung gaano pa kaganda yung place na pinag-worshipan nila, mga kapatid, regardless of the place and regardless of the masses, kung gaano karami itong mga tao na to, kung ang mga tao na ito ay hindi ligtas, ang sabi ng verse number 15, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. At kung ang pag-aaralan mo ay salita ng Diyos, mga kapatid, these are the things of the Spirit of God. Therefore, kung hindi ligtas ang mag-aaral at magtuturo ng salita ng Diyos, hindi save yung tao na gagamitin para ituro ang salita ng Diyos, that is exactly what Jesus Christ is also saying, that the blind will lead the blind. Yung bulag ay ililid yung kapwa niya bulag, at saan silang parehas mapupunta? Sa bangin. Because they could not see where they are going. So, merong confusion po, mga kapatid, as to the church dahil tinatry ng unconverted and unregenerated soul o yung tao na walang espiritu ng Diyos to interpret the Bible intellectually, maaaring ganun, intellectually or by tradition, without the indwelling Holy Spirit. At naloko na. Yun ang tinatawag na naloko na. Dahil itong salita ng Diyos ay salita ng Diyos, hindi lang to basta dokumento na nilapag sa kamay mo, na pwede mong maintindihan basta-basta dahil lang binabasa mo. Kailangan mo ng great teacher, and that is the Holy Spirit. Kung wala yung Holy Spirit, nagkakaroon po talaga ng confusion, mga kapatid. So in Ephesians 1:13, may kita natin, kailan ba, preacher? Kailan po tumitira ang Holy Spirit? And kapag ang Holy Spirit ba ay nasa tao, ito po ba ay permanente o ito ay temporary? Sabi ng Ephesians chapter 1 verse number 13, in whom ye also trusted. Sinong tinutukoy niya na whom? Babalik ka ng verse number 12, walang ibang tinutukoy kundi Christ. So sabi ng verse number 13, na kay Kristo, in whom ye also trusted.
na kay Kristo kayo ay nagtiwala. Kailan ka nagtiwala kay Kristo? According to Ephesians 1:13. After that he heard the word of truth. Nung narinig mo yung salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, that's when the person must trust Christ. Kapag narinig niya yung ebanghelyo, doon lang magtitiwala yung tao. Amen. At ano daw po ang resulta kapag naniwala ang tao kay Kristo pagkayari niyang marinig ang ebanghelyo? Also, after that he believed, saan siya naniwala? Sa gospel. Saan siya nagtiwala kay Kristo? Ano pong resulta? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sino sa inyo gusto, kung papadalahan man kayo ng mga kamag-anak natin nasa ibang bansa, na pag dumating sa inyo yung package, ay yung selyo wasak, or nakatanggal, or ginupit? Sinong magugustuhan yun? Magrereklamo ka. Tama? Bakit nakabukas? Bakit tampered? Bakit dapat nakadikit to? Yung tape ng LBC dapat intact. Bakit tanggal? So, kapag ganun, hindi na siya sealed. Kasi, tananggal na eh. Mga kapatid, kung ganun ang Holy Spirit, mga kapatid, para siyang tape na tinanggal mo sa package. Na hindi mo sure na mapupunta ka ng langit kasi nakatanggal eh. Pero mga kapatid, the Holy Spirit, sabi ng Bible, sealed with that Holy Spirit of promise yung mga tao na nagtiwala kay Kristo Jesus. Yung mga tao na naniwala sa ebanghelyo ni Kristo, merong selyo, at ang selyo mismo ang banal na Espiritu ng Diyos. Naintindihan po natin? So, nag-i-indwell po ito. Hindi po ito nawawala, hindi po ito tumatakas, hindi po ito umaalis. We could grieve and quench the Spirit, but the Holy Spirit will not leave your body because it's already His temple. The moment na ikaw ay nagtiwala kay Kristo Jesus. So kapag wala yung indwelling Holy Spirit, mga kapatid, ang nangyayari po, hindi po tayo mabibigyan ng heavenly wisdom and understanding. Hindi mabibigyan ng tao ng kaunawaan pagdating sa salita ng Diyos dahil first and foremost, wala yung author sa atin. We need the author, and that is the Holy Ghost. And proper so ang Word of God, so ngayon, kung nagtiwala na tayo kay Kristo, naniwala tayo sa tapos na ginawa ni Kristo Jesus, nagtiwala tayo na namatay siya para sa ating mga kasalanan, nilibing sa ikatlong araw na buhay na magmuli, ang salita ng Diyos ngayon, para maintindihan natin, kailangan i-rightly divide mo. 2 Timothy 2:15, yun yung command. Ang sabi doon, inutusan, study to show thyself approved unto God. Amen. Hindi pa pwede na hindi tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan po yun. Bakit? Kung gusto natin na tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, sa ating paglilingkod at sa ating Christian life, we should study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. Hindi sa kahit kaninong tao, para sa Diyos. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At kapag naintindihan mo yung konsepto na kailangan pala, meron palang paghahati-hati na kailangan gawin sa salita ng katotohanan, in 1 Corinthians 3, kailangan tamang pundasyon ang mailatag mo sa pangunawa ng tao. Tamang pundasyon, napaka-importante po nun. Kung saan ka magsisimula, importante yon. 1 Corinthians 3, verse 9 to 11. Tignan nyo po. 1 Corinthians 3, 9 to 11. Dito, sabi ni Apostle Paul, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Okay, nakita nyo po yun? Sabi ni Paul, tayo ay mga manggagawa. Kamanggagawa tayo, bawat isa sa atin. Sabi niya, kayo ay ang husbandry, God's husbandry, kayo rin ang building ng Diyos. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation thereof. I have laid the foundation. Verse number 10, sino naglay ng foundation? Maliwanag po ba in verse number 10 na si Apostle Paul yung naglay ng foundation? Meron pa bang ibang tao maliban sa I? Wala po, tama? So sabi niya, I
have laid the foundation. Meaning to say, walang ibang tinutukoy yon kundi the Apostle Paul. Siya yung naglay ng pundasyon. Okay? I have laid the foundation and another build it. So merong iba, nagbibuild. Saan magbibuild? Their own. So kung si Apostle Paul, kung sa structure po ng bahay, mga kapatid, siya yung nagbuhos nung pinakailalim. Ngayon, merong mga tutulong na mag-build na pagkatapos nun. Kailangan mag-ingat kung paano ko mag-build. Dapat dun ka mag-build kung saan siya nag-lay ng foundation. At sabi niya rin, sa susunod na talata, walang ibang pundasyon naman siyang nilatag kundi sino? For other foundation can no man lay than that which is laid, which is Christ. So si Kristo po, yung pundasyon. Sino nag-lay ng pundasyon na yon? Si Apostle Paul. Now, in rightly dividing the word of truth, mas maiintindihan natin, mga kapatid, ang salita ng katotohanan kung irerespeto mo yung mensahe ng Diyos na ibinigay niya kay Apostle Paul. Yung mensahe ng Diyos na ibinigay niya, pinagkatiwala niya, at dinispense niya sa pamamagitan ng taong ito, si Apostle Paul. We should lay some fundamental matters before we could discuss God's purpose for the church. Now, susulat po ako dito. I will discuss first. Kasi ang topic natin, God's purpose for the church. Tama? Kailangan mo munang ma-identify kung anong tinutukoy nating church. Kailangan mo munang ma-identify, ano ba yan? Ano ba to? Okay? So, madalas, nagta-timeline tayo, paulit-ulit to, pero kailangan, repetition makes perfect. Makes perfect? Parang walang ganong kataga. Invento lang yun ngayon. Okay? Siyempre, gitna natin yung cross. Okay? Sa Bible, at least, meron pong 4 churches. At least, merong 4 na iba't ibang uri ng church sa Bible. At least 4. Okay? So kapag sumulat tayo nito, alam natin that this is the Old Testament. At dito sa kabila, New Testament. Merong 4, mga kapatid, 1, 2, 3, 4, rapture, pangalawa. Okay. May 4 at least na iba't ibang uri ng church sa Bible. Okay? 4. Kaya tinawag siyang 4 churches. Una, buksan nyo sa Acts 7 verse 38. Acts chapter 7 verse 38. Mahalaga ito para maintindihan natin ano bang layunin ng Diyos para sa church. Ngayon, kung mali ka kung anong tinutukoy mo sa church, kung iba tayo ng intindi tungkol sa church or magkaibang church yung nasa iisip natin, hindi tayo magkakatugma. So, kailangan maintindihan muna natin kung parehas ba tayo ng pag sinabi ba nating church, parehas tayo ng ibig sabihin. O baka magkaiba tayo ng ibig sabihin. Acts chapter 7 verse 38. Acts 7 verse 38. Sabi niya, this is he that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Sabi niya, church in the wilderness, mga kapatid. So una, meron palang church na sinasabi, church in the wilderness. Pangalawa, mga kapatid, ibibigay ko muna sa inyo yung 4. Matthew chapter 16 verse 18. Matthew chapter 16 verse 18.
Brother Noriel, pwede mo ba bigyan ng tubig? Matthew chapter 16, verse 18. Ang sabi niya, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So pangalawa, merong tinatawag na church in the wilderness, meron ding church upon the rock. Church upon the rock. Which, yung church upon the rock, papaliwanag ko mamaya bakit sinulat ko rin dito. Church upon the rock. Okay? So dalawa na. Merong church na nasa ilang at merong church na nakatungtong sa bato. Pangatlo, Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse number 18. Ang sabi ng Bible, "And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence." So, merong tinatawag din na church which is His body. Okay? Church which is His body. And kung bubuksan natin yung mga kasimula ng mga epistles, 1 Corinthians 1, 1 Corinthians 1:2. Tignan nyo po, 1 Corinthians 1:2. 1 Corinthians 1:2, "Unto the church of God which is at Corinth." Okay? At Corinth. Galatians chapter 1 verse 2. Galatians chapter 1 verse 2. "And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia." Okay. So meron pang apat mga kapatid, mga local church. Local churches. Bakit siya tinawag na local churches? Kasi siya ay nasa isang locality. Ibig sabihin, nasa San Isidro, nasa Corinto, nasa Galacia. Kaya siya na churches in Galatia. Ganun kasimple. So, anong tawag mo dun sa mga mananampalataya na dun sa lugar na yun? Church in Subic. Church in ganun. So, kaya siya tinatawag na local churches. So, mula doon, mga kapatid, sa apat na passage or 5, na atin pong binuksan, may kita po natin na hindi po iisa kapag sinabi ng Bible na church, hindi mo dapat automatically i-interpret na isa lang ang tinutukoy niyang church sa Bible. Nakakasunod po ba kayo? Okay. Mayroong iba't ibang klaseng church sa Bible at lahat po ng ito, church ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, sa Diyos yan lahat. Sa Diyos lahat yung apat na church na yan. Now, na na-identify natin yung 4 churches, we should by this discern as to where we individually became a part of. Ngayon, pag na-identify mo to, kailangan makapag-desisyon ka, saan ba kami dyan? Anong parte ako dyan? Obviously, mga kapatid, sino nagsasabi sa inyo na part tayo ng church in the wilderness? Wala siguro magkiklaim dito, no? Ang church in the wilderness po, to say plainly, is the nation of Israel. Sila po yung tinawag mula sa Ehipto at saan po sila naroroon nung lumabas sila na Ehipto? In the wilderness. Kaya siya tinawag na church in the wilderness. That is the nation of Israel. Okay? Bansang Israel po mismo ang tinutukoy kapag sinabi ng Acts 7, kasi ang kinikwento doon ni Stephen ay walang iba kundi yung history ng bansang Israel. At habang kinikwento yun, sabi niya, the church in the wilderness. At walang iba kundi yun nga yung Israel. At ikaw at ako hindi part ng church in the wilderness. Now, the church upon the rock, ito yung, sa lahat ng yan, yung church upon the rock, yung isa sa pinaka-controversial.
Yung Church upon the Rock, yan po ang source ng maraming mga pagtatalo-talo at mga diskusyon pagdating sa usapin ng simbahan o iglesia. Diba sabi doon ni Jesus Christ, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Punta tayo doon sa Matthew 16 for a moment before I continue. Matthew chapter 16. Bakit ba nasabi ni Jesus Christ na upon this rock I will build my church? Bakit niya nasabi yun? Sa verse number 13, nagtanong ang Panginoong Jesus. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Sino ba? Anong pagkakilala nila sa akin? So nagtatanong ang Panginoong Jesus, anong pagkakilala nila sa akin? And they said, some say that thou art John the Baptist. Yung iba, ikaw daw si Juan Bautista. Ang iba, ikaw daw si Elijah, Elias. And others, Jeremias or Jeremias or one of the prophets. So, marami, iba-iba pala yung opinion tungkol sa kung sino si Kristo nung panahon na yun. He said unto them, kayo, anong pagkakilala nyo sa akin? But whom say ye that I am? Okay? Tinanong niya yung mga disciples niya. At sumagot si Simon Peter. Ang sagot niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Ikaw si Kristo. Diba? Thou art the Christ, the Son of the living God. At sinagot siya ni Jesus Christ, sumagot ang ating Panginoon, answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So far, ano ang usapin? So far, ano ang context? Kung sino si Kristo. Sino ba si Kristo? The Christ, the Son of the living God. Kaya sinabi ni Kristo, and I say also unto thee, ikaw si Pedro. Thou art Peter. And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano tinutukoy niyang this rock? Ang Roman Catholic Church naniniwala si Peter yung tinutukoy na rock. Sabi daw, thou art Peter. Tingnan nyo kung sa grammar. Kunyari, magkadikit, kahit magkalayo lang konti si Jesus Christ saka si Peter. I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Or ganito yun. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Bakit mo sinabi, preacher, na ang tinutukoy niya ay sarili niya? Kagaya lang yun ang sinabi niya, you see this temple? You see this temple? In 3 days, wawasakin ko to, and in 3 days, I will raise it up. Ang tinutukoy niyang temple, the temple of His body. Niya tinutukoy mismo yung templo na yun na nakatayo doon. Ang tinutukoy ni Kristo mismo yung kanyang sariling katawan. And on this occasion, mga kapatid, it's also the same. Hindi niya tinutukoy na si Pedro yung pagtatatagan niya ng church. That's why, ang doktrina nila, popish. Si Peter daw, tas sumunod yung mga pope. Dahil yan dyan eh. Dahil sa talata na yan, iyan ang dahilan dyan kung bakit ganun ang kanilang katuruan, mga kapatid. But they miss that there's no other rock greater and much more secure than the rock of ages. Amen. Than the rock which is Christ. Na doon natisod yung mga Hudyo. Walang ibang bato na mas matibay pa kay Kristo Jesus. Amen. And isa pang comment, mga kapatid, ang hindi magpe-prevail ay hindi kampo ng kadiliman. Yun ang katuruan dyan eh. At ang church na itatatag ng Panginoong Hesus, ang kampo ng kadiliman ay hindi mananaig. Paano nangyari? Ang hindi mananaig, sabi, gates. Ano sa Tagalog po ang gates? Pinto, ano pa? Ayun ang ang sabing hindi mananaig sa church na ito. Church upon the rock. Ang sabing hindi mananaig, gates of hell.
Hindi ka ba nagtataka bakit sinabi niyang gates of hell? Hindi niya sinabing forces of darkness or forces of hell. Hindi ganun eh. Ang sabi niya, gates of hell. Alam niyo ko ba't di mananaig yung gates of hell? Kasi yung mga miyembro nitong church na to, nasa ilalim. Hindi pa nabubuhay si Kristo mula sa mga patay. Nandoon sila sa Abraham's bosom na tinatawag na paraiso po, mga kapatid. Ibig sabihin, ang tawag din sa kanila, prisoners of hope. Mga bilanggo po sila. At dahil bilanggo sila, nandoon sila, naghihintay sila, nakunin sila doon at ilabas sila doon. Sino maglalabas sa kanila? Si Pedro? Hindi. Ang Panginoong Jesus. Kaya, nung nilabas sila, yung mga gates na nakaharang doon, mabuksan ni Kristo. Bakit? Sa Revelation, nasa kanya na ang susi eh. The gates of hell and death, kinuha niya eh. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tinutukoy ni Kristo ay church na ito, sa Matthew 16:18, ay church na kung saan kabilang yung mga tao na nandoon sa ilalim, napapakawalan. To be resurrected. Kaya nilagay yan dito, sa kingdom. Kasi yung mga namatay na Old Testament saints, mabubuhay ulit yun. Bubuhayin ulit yun ng Diyos. At hayaan niya na ipasok, mamuhay din sa kaharian. Okay? Nakakasunod po tayo? Okay. Ngayon, hindi lang po Roman Catholic Church ang nakikisaw-saw sa verse na yon. Halos lahat nakikisaw-saw sa verse na yon, kahit Baptist. At kiniklaim na ang Baptist ay yun daw, yung Matthew 16:18. Ang sasabihin ko na lang sa kanila, kayo na lang mag-agawan. Okay lang sa amin. Kasi hindi naman kami dun kabilang. Okay? Kaya natin tinuturo to para ma-identify mo saan ka. Ano kang uri ng tao at church. Okay? Isa sa mga problema na kailangan natin ma-address, identity crisis. Sino dito, yung mga young people, may identity crisis? No, marami din Kristiyano may identity crisis. Hindi nila alam kung sino sila. Okay? Kailangan maalaman natin kung ano tayo. This crucial aspect of the study of the church leaves the individual to appeal through various authorities. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, yung RCC o yung Roman Catholic Church claims there are broken line of succession of popes. Kaya simula daw kay Pedro, yan bumaba kay Constantine, dire-diretso na ngayon si Pope Francis. Unbroken line of succession of popes vindicates their claim to the true church. Sabi nila, ganun na, parehas lang naman sa Baptist yun eh. Yung mga ibang Baptist, ganun din yung claim. Tinitrace din nila yung history nila. Balik ka ng balik ka ng balik ka. John the Baptist yung dulo. O ito namang Roman Catholic Church, balik ka na balik ka. Si Peter ang dulo. O, ganun. Papagandahan lang ng ano yun, linya. Pagandahan lang kung sino yung mga ninuno. No? Yun yung tinatawag ni Paul the endless genealogies. Okay? So, ang tanong natin, preacher, sino ngayon ang tama? Diba ganun? Sino ngayon pala ang tama, preacher? What they are missing, ito po, pakinggan nyo, is the fact that they could be staring at different aspects of the truth at the same time. Sino po sa inyo may barya? Barya ka? Piso, 10 piso? Sino po sa inyo may barya? Kahit anong barya yan? Hindi yan token? Sino po sa inyo may barya? Peram po ako ng barya. Ayan, si Kurt na, si Kurt. 20! Uy! O, ito po. Ano po nakikita nyo? Ano po nakikita nyo? Ito. Ano nakikita nyo? Si Bonifacio. Tama? Nakikita nyo po si Bonifacio, tama? Ako hindi si Bonifacio nakikita ko eh. Nakikita ko yung araw na may bundok, yung flag. Coat of arms, parang gano'n ng Pilipinas. Kasi pag binaliktad ko, yun yung may kita nyo. Tama? So kapag sinabi ni Kuya Marlon, si Bonifacio, at pag sinabi ko na, hindi, yung bundok na may araw, sino nagsasabi sa amin ng totoo? Parehas. Bakit? Ang nakikita niya, itong side na to. Ang nakikita ko, itong side na to. Ngayon, maraming nag-aaway, hindi! Yung si Bonifacio yan, hindi! Yung bundok yan! Magkaiba kasi kayo ng tinitignan eh. The issue with the truth, most of the time, is perspective.
Parehas lang naman kayo ng tinitignan. Ang problema nyo, magkaiba kayo ng anggulo kung saan kayo tumitingin. Okay? Nilagay natin yon or binigay ko po yun sa inyo para sabihin na that is perspective. Both statements are true. Nakikita ko si Bonifacio o si Rizal, kung piso yan. At o nakikita ko yung bundok o yung coat of arms o yung merong flag. Parehas na tama. Hindi mo pwedeng sabihin na yung isa tama at yung isa mali. Dahil hindi mo pa na-check lahat ng facts. The same is true with the issue about the true church, mga kapatid. The 4 churches identified here are all true churches. Lahat yan totoong church. Okay? I'm telling you, lahat yan church ng Diyos. However, not every church exists at the same time or for the same purpose. Hindi sabay-sabay yan. Hindi ngayon, may church in the wilderness ngayon, may church up under na. Hindi ganun. May time na nag-i-exist yung church na ito. At nag-end yan. May time na mag-i-exist ito doon sa future fulfillment. May time na nag-i-exist ito. Hindi kasabay nito. Nakuha niyo po? Ganon mag-aral ng salita ng Diyos. You must check. You must check all sides. Tignan, i-compare mo yung salita ng Diyos so that you could get the right perspective about the truth. Amen. Para hindi ka mamimislead or mamisled. Hindi lahat ng church na ito sabay-sabay nag-exist. Okay? Other types of church may have a different set of instruction than the others. This does not rule out the fact that both are true in the respective context. Hindi ko pwede sabihin na lahat ng mga naniniwala sa Matthew 16:18 na church niya yan. Mga mali yan lahat. Mga kapatid, nasa Bible yun eh. Nasa Bible yung Matthew 16:18. Ang kailangan mo lang gawin, i-rightly divide the word of truth. Pag ginawa mo yon, maiintindihan mo ang salita ng Diyos. Magkakaroon tayo ng understanding sa bagay po na ito. Ngayon, so, in-next na natin. Preacher, hindi pala tayo nandoon sa number 1. Hindi pala tayo wilderness. Alright? Hindi rin tayo church upon the rock. Okay, ano tayo? 3 or 4? Doon na naman, mga kapatid, malilito ka na. Kasi, kung dito sa dalawa na ito, hindi tayo ito bang matindi? Yung 3 and 4, pwedeng tayo yan parehas. Magkaiba yun Church of Jesus Body, local church. Exactly. Ganyan mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Ang parte tayo ngayon, ang church na parte tayo ngayon, number 3 and 4. Ang iba sa inyo, parte ng number 4, pero hindi ng number 3. Delikado yun. Kapag ikaw, parte lang ng isang local church at hindi ng church, which is His body, impyerno ka pa rin. Kapahamakan pa rin na naghihintay sa atin. Dahil ang security ng kaligtasan nasa number 3. Kapag part ka ng number 3, ligtas ka. Kaya nga may mga doktrina na pag umanib ka sa amin, maliligtas ka. Kaya ganun yung idea nila Nakuha nyo po? Tama din naman yun Mali lang na aplikasyon Okay? Bakit? Kasi kiniklaim nila yung number 3 para sa number 4 nila. Anong tinutukoy mo, preacher? Kiniklaim nila na sila yung body of Christ. Ang body of Christ, hindi naman lokal yun Kiniklaim nila na yung church daw na nagsimula noong 1914, mga kapatid, sa Pilipinas, ay church na body of Christ. Naloko na, mga kapatid. Ang body of Christ ay church na kinabibilangan ng lahat ng ligtas na tao. Marahil hindi ako part ng ibang number 4, pero kung part ako ng number 3, lahat tayo pare-parehas parte nun. Marahil baptist kami, kayo hindi baptist, pero kung parehas tayong saved, parte tayo parehas ng 3. Hindi man tayo parehas ng 4, basta parehas tayo ng 3, sa rapture, magkikita tayo. Pero kapag parte tayo parehas ng 4, pero yung isa sa atin wala sa number 3, yung wala sa atin sa number 3, may iwan sa rapture. Ganon katindi yan. Yung bagay na yan. Now, i-discuss natin.
the spiritual and the local church. Okay? The spiritual and the local church. So, dapat pala sinulat ko dito ito as an outline. Itong 1, 2, 3, 4. Yung number 1 ay national church yun, which is Israel, mga kapatid. The number 2 is a kingdom church. Okay? Number 3 is a spiritual church. Kaya nag-aaway-aaway yung mga simbahan eh. Kasi hindi nila dinidistinguish. Mag-aaway kayo, parehas naman tama yung ina-argue nyo. Si Bonifacio yan. Hindi. Bundok yan. Parehas tama eh. Iba lang ang tingin eh. Yan po yan. So yung number 1, national church. Number 2, kingdom church. Number 3, spiritual church. Number 4, local church. Saan ka part? I hope kung ikaw ay hindi pa ligtas, maging part na number 3. Kapag naging part ka ng number 3, kahit di ka part ng number 4, punta ka na ng langit. Pero kung part ka ng number 3, at iniisip mo, okay na ako na part ng number 3. Hindi mahalaga na maging part ako na number 4, ay naloko na rin. Hindi rin tama yun, mga kapatid. You should be both part of number 3 and 4. Okay? Number 3 and 4. Okay. Paano maging miyembro sa number 3? Kasi church ang pinag-uusapan natin. Okay? Paano maging miyembro sa number 3? Ephesians chapter 3 verse 6. Ephesians chapter 3 verse 6. How should I be a member of the church which is His body or the spiritual church? Paano ako magiging miyembro nun? Sabi na Ephesians 3:6 that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ. Paano po? By the gospel. The moment na ako ay nagtiwala doon sa ginawa ni Kristo, kagaya sa Ephesians 1:13, naniwala ako doon sa gospel, nagtiwala ako kay Kristo, ora mismo, parte ako ng church na yon. Ora mismo ako ay pinasok kay Kristo, pasok na ako, parte na ako, miyembro na ako ng katawan ni Kristo. Nakakasunod po tayo? That's immediate. Hindi mo kailangan pumirma para mapunta ka sa number 3. Wala kang kailangan gawin. You just need to believe. Yun yung requirement ng Diyos para ang bawat tao na sasampalataya ay magiging parte ng church po na yan. Nakakasunod po tayo? Ngayon, paano naman tayo nagiging miyembro ng isang local church? Ang sagot dyan, depende kasi sa local church yun. Sa 1 Corinthians 12:5, ito yung mabibigay ko sagot. 1 Corinthians 12:5, 1 Corinthians chapter 12 verse 5. And there are differences of administrations, but the same Lord. Bawat local church, iba-iba ang administrasyon. Ibig sabihin, iba yung pamamaraan ng pamamalakad nila sa ibang simbahan, kaya hindi mo pwedeng ikumpara yun. Preacher, sa ibang simbahan, para daw maging parte ka sa kanila, kailangan mo magpabautismo. Administrasyon nila yun. Oh, sa church natin, baka nga dumating ang panahon, ang church membership na kung part ka ng GC o hindi. Bakit? Kasi ganun yung administrasyon eh. Nakuha nyo po? Different. Hindi mo pwede sabing mali yun kasi nga, that's the administration ng local church. Nakuha nyo po? Iba, kailangan pumirma ka dun sa statement of faith. O pag nakapirma ka, membro ka na ng church na yun. Iba, magbabawater baptism ka para maging membro ka ng church na yun. Nasa kanila yun. Bakit? Different administration. But the same Lord. Ang mas mahalaga, membro ka ba ng number 3? Okay? Kapag membro ka na number 3, okay na. Okay? Dumiretso ka na sa number 4. Pero kung membro ka na number 4, hanggang ngayon, hindi ka pa rin tiyak kung saan mapupunta ang kaluluwa mo, ay problema ka. Kailangan, mag-isip-isip tayo, kailangan harapin natin yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Ngayon, kapag kinumbine natin, pag pinaghalo natin ang mga instructions at practices ng mga churches, yung tingin mo dito, pare-parehas lang sila. Parang, isa lang yan. Isa lang yan. Kapag gano'n na nangyari, practical errors and heresies will arise. Okay?
Ganun po, yung mga katuruan, magiging labo-labo at magiging magulo. Makikita natin to sa Christian history. Now, di ba kayo nagtataka? Pag nag-aral kayo ng kasaysayan, mga kapatid, di kayo nagtataka? Ang Roman Catholic Church po ay church, tama? Church siya. Ibig sabihin, religious. Yung kanyang, pag in-identify mo siya, religious institution. Ganun. Kaya nga, walang tax yan eh. Okay? Walang tax yan. Kasi nga religious institution. Pero di kayo nagtataka pa, nag-aral kayo ng kasaysayan, bakit mas makapangyarihan pa sila sa mga hari ng bansa? Bakit parang kapag pinag-aralan mo yung history, mas merong may power pa sila kaysa sa mga kings? And may mga point pa na sila pa talaga yung mukhang king. At pag tinignan mo talaga yung itsura ng Pope, kapag nakasuot na yung corona, mukha talagang king. Preacher, kala ko ba church sila? Ba't ganun yung nangyayari? Kasi mga kapatid, dito yan eh. Ito kasing church apandarak na to, ano to? Ang uupo kasi dyan yung king eh, si Jesus Christ. In-apply nila sa panahon natin, mga kapatid, sila yung king. Sila yung naging king. Bakit? Ibang panahon yun eh. Hindi naman ngayon ay panahon ng kaharian eh. This is not the time of the kingdom, mga kapatid. This is the dispensation of the grace of God. Yung biyaya ng Diyos kung siya iligtas lahat ng tao, hindi pa nagro-rule si Jesus Christ physically yet. Not yet. Hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus. Ano ginagawa ng mga Kristiyanong iba? Hindi. Ito na yun. Tayo yung kailangan maghari sa mundong ito. In-apply nila yun, mga kapatid, yung mga verses na para kay Jesus Christ, yung para sa millennial kingdom, in-apply nila. Anong nangyari? Yung mga Kristiyano na sabi sa Bible, persecute them. Bless them, 'di ba? Na yung mga persecute you, ganun. Ang ginawa nila, mga kapatid, they take the rod of iron, sila yung nag-assume ng posisyon ng king. One day, ganun ang magiging setup, but not today. But Satan knows, si Satan po, ganun lang naman ang strategy niya eh. Hindi naman siya kumukuha, kahit kay Jesus Christ, biblical yung mga sinasabi niya. Pero anong issue? Timing. Hindi pa dapat ngayon yung kingdom. Sabi niya, lumuhod ka lang sa akin, bigay ko na sa iyo. Diba? Pag lumuhod daw si Jesus Christ sa kanya, ibibigay niya na yung kingdoms, which, meron ba siyang kapangyarihan na yun? Yes. Nasa sa kanya yung kingdoms of this world right now. Kung luluhod talaga si Jesus Christ sa kanya, ibibigay niya. Kaya lang, kung ganun ang mangyayari, nabali ni Jesus Christ ang prophecy. Kasi para mangyari na siya ay uupo sa kanyang kaharian, dadaan muna siya ulit saan? Suffering. Ang gusto mangyari ni Satan, huwag ka na mag-suffer, umupo ka na agad. At kapag ganun na nangyari, hindi na righteous ang Panginoong Jesus. He could not save anyone. Nakita natin? Minimik, kinopya yung kingdom church ng our Lord Jesus Christ. The Vatican is either blind or is purposely deceiving men about the kingdom. The physical, literal, and earthly reign of our Lord Jesus Christ will be visible for all men to see in the near future. Okay? Future yun. Kaya hindi lang po sa Vatican, hindi lang po sa Roman Catholic Church, marami pong churches ang kamukha, kumokopya sa kaharian ng Panginoong Jesus. As if they are the kingdom at ang hari ay walang iba kundi sila. They are also the king. So kung ano gusto nila, di ka pwedeng kumisyon, bata. Bakit? Bibig ito ng Diyos. Bibig ito ng Diyos. And that's the problem nangyayari po. Tingnan nyo yung warning ni Peter. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, verse 15. Nandiyan pa po kayo? Okay, I hope na intindihan nyo po dinidiscuss ko pa lang sa inyo na hindi po iisa lang ang church.
merong iba't ibang uri ng church. At dapat maintindihan mo kung saan ka part. 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Ang sabi ng Bible, "And account that the long suffering of our Lord is salvation. Even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, is speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction." At yan po yung nangyari. Marami nagtuturo ng Bible, nire-rest nila yung scripture, pinagmimix nila yung scripture, unto their own destruction. Kaya hindi nila magets, hindi nila maintindihan. Now, I may give this to you, itong pangalawang timeline na ito, but hindi ko alam kung makadiscuss pa ako sa inyo ng deeply dito sa bagay na ito. Pero I hope I could discuss some before we end. Okay. Na-identify po ba natin na ang church na kinabibilangan natin ngayon ay number 3 and 4? Okay? Number 3 and number 4. Now, hindi ko muna i-discuss ko number 4. Ang i-discuss ko lang number 3. Yung body of Christ. At itong outline nito sa ilalim ng outline sa itaas ay 7 points regarding the stages of this church. Itong church na ito, yung number 3 na ito lang yun. Papakita ko lang sa inyo, i-outline lang natin siya, mga kapatid. Okay? Kapag sumulat kami ng ganyan, ang tinutukoy namin dito, ito kasing linya na ito, it speaks of time. So kapag lumabas ka sa time, ang tawag dyan sa theology, eternity past. Okay? Paano yung sa kapagkatapos dito? The eternity future. Okay? So, sa theology po, yan lang ay time na kung saan outside of time. Time outside of time. Bago, dito yung in the beginning God created the heaven and the earth. Bago yun, may Diyos na eh. God is before all things. At pag natapos na ang lahat, may Diyos pa din. So may eternity future. Eternity past and eternity future. Itong church na ito, papakita ko sa inyo kung kailan nag-start. Pero, i-outline natin siya in 7 parts. So number 1, dito. Sa eternity past. Number 2, in time. Okay? Number 3, dito, sa cross. Number 4, tapos number 5, tapos dito, aakyat, number 6, then dito, number 7. Stages to. So, isulat lang natin yung stages ng body of Christ. Kasi gusto ko maintindihan nyo rin, kasi part tayo ng number 3. Ito yung church na kung saan tayo kabilang, body of Christ. Ngayon, maring part tayo ng Shining Light Baptist Church. Amen? Amen. Part ba kayo? Amen. Arang di nag-amen na. No? Part tayo ng local church na ito, Shining Light Baptist Church. Pero nung nasave tayo, naging part tayo ng number 3. At kailangan maintindihan nyo yung history kung ano, kung saan kakabilang na church. Diba? Masarap maintindihan yung bagay na yun. Una mga kapatid, dito sa outline na ito, Ephesians 3, verse 9 to 11. Ephesians 3, 9 to 11. Kailangan natin maintindihan na yung body of Christ. So ito po tinutukoy natin dito. Okay. So pag sinabi natin BOC, body of Christ. So
So yun yung church po na yun. Isa lang yung tinutukoy natin. Pag sinabi kong church, which is His body, spiritual church, body of Christ, pare-parehas lang yun. Isa lang yun. Okay? Yun lang yung tinutukoy natin. So 7 stages. Number 1, mga kapatid, in eternity past, kailangan maintindihan natin, bago pa lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay, nasa isip niya na yun. Pinaplano niya na yun. So tatawagin natin siyang conception, mga kapatid. Nasa mind na po ng Diyos na meron siyang lilikhain na church na ang tatawag dyan ay body of Christ bago pa man niya likain ang lahat ng bagay. Before everything else, planado ng Diyos ito. Ephesians 3:9-11, sabi niya, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Do you believe na ginilikha ng Diyos sa lahat ng bagay sa pamagitan ni Kristo? Of course, siya yung Word. And the Word was made flesh, okay? At yun yung lumikha sa John chapter 1. In verse number 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Meron pong purpose ang Panginoon bago pa in eternity. Wala pa man si Adan, wala pa man lahat. May plan ng Diyos. May purpose na ang Diyos. Okay? So, hindi po ito, pag maintindihan natin mamaya, hindi ito aksidente na may body of Christ. Hindi aksidente na may church na tinatawag na katawan ni Kristo. This is intentional. This is planned. This is purposed. Ginusto ng Diyos na mangyari yung bagay na ito. Pero, ang kailangan natin maintindihan, though planado siya, hindi po ito pinaalam ng Diyos. Okay? Second point is the concealment. Diba? Sa mga nagme-makeup, anong tawag doon? Concealer. Bakit? Para saan yun? Para maitago ka. Ang gusto mo itago? Nasa babae na yun kung anong gusto niya itago. Ang Diyos, though nasa plan niya na merong church na itong church na ito, kung saan tayo kabilang ngayon, plano niya na likhain ito, nasa mind niya, pero nasa mind niya lang. Wala siyang pinagsabihang iba. Romans 16, verse 25. Wag na tayo umalis ng Ephesians 3. Wag na tayo umalis. Verse 9. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God. Naalala nyo, sa conception, mga kapatid, nasa mind na ng Diyos, nasa purpose niya na. Pinurpose niya na, may layunin na siya, planado niya na yon. Pero, sa plano niya na yon, hindi niya pwedeng ipagsabi. Hindi niya pwedeng ipagpaalam sa kahit kanino. Kaya tinago. At saan niya tinago? Pinaka-safe na lugar na itago yung bagay na ito, kundi sa kanya lang din. Hindi niya sinabi kay Michael, hindi niya sinabi kay Gabriel, hindi niya sinabi kay Lucifer. Wala siyang pinagsabihan, mga kapatid. Tinago ng Diyos yung revelation ng bagay na ito sa kanyang sarili. Hid. At may explain natin, preacher, bakit po tinago? Bakit po tinago? Kasi ang means para magkaroon ng body of Christ ay mamatay si Kristo sa krus. Kung alam ni Satan na ganun yung mangyayari, had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Sa 1 Corinthians 2. Kung alam ni Satan na merong body of Christ na mangyayari, mga kapatid, hindi po itutuloy yung pagpapapako kay Kristo. Hindi mangyayari yon. Walang crucifixion, walang blood na ititigis sa krus. Why? Because Satan will thwart, o ibig sabihin, kokontrahin niya yung plano ng Diyos. But God is wiser than any other being. Kasi tandaan natin, lahat naman tayo galing lang sa Diyos. Kung patalinuhan lang, katiting lang ang binigay sa iyo ng Diyos, kumpara sa kung anong meron siya.
Sa cross, mga kapatid, dito niya nilikha yung body of Christ. This is where God, through Jesus Christ, created the one new man, created the body of Christ. Tingnan niyo po. Ephesians 1. Ephesians 1. At kapag nilalagay natin yung cross, tandaan nyo po, emblem yan ng death, burial, and resurrection. So hindi, porket cross lang yan, hindi na yan tumutukoy sa resurrection. Part na yon. Emblem siya. Okay, symbolic siya ng death, burial, and resurrection. Ephesians chapter 1, ang sabi niya, verse number 20, tignan nyo po. Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principal. By the way, si Satan, prince of the power of the air. Ibig sabihin si Jesus Christ, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. The moment na si Kristo binuhay ng Diyos mula sa mga patay, at siya ay umakyat doon sa langit, sa right hand of the Father, yung time na pinwesto siya sa right hand, He also became the head over all things. Amen. The body of Christ is nothing without the head. Kung tayo ang katawan, may bisa lang ang katawan kung merong ulo. And Christ became the head nung siya'y nag-ascend. Nung siya'y nasa right hand of the Father. He became head over all things to the church. So that's where the creation of this one new man is. Tayo ang katawan, si Kristo Jesus ang ulo. He is the head, we are the body. Nakita niyo po? Walang body kung wala si Jesus Christ. Kasi body niya pa rin, kaya nga Christ eh. Body of Christ. Nagiging parte ka lang, dinadagdag ka lang doon, binabaptize ka lang doon kapag ikaw ay naniwala kay Kristo. The time that you believe in Christ, pinasok ka dyan. Ginawa kang miyembro ni Kristo Jesus. Now, number 4, syempre, nung nilikha yun, sinong unang miyembro? E di si Kristo, katawan niya yun eh. Siya yung una. Amen. Wala nang ibang mas una pa sa kanya. Oh. Pero lalamanan yan. And that is the content, mga kapatid. Lalamanan. Okay? Acts chapter number 2. Acts chapter number 2. Acts chapter number 2. Verse 47. Verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Anong uri ng church? Ang Diyos ang nagdadagdag ng miyembro. At ang requirement para maging miyembro ka, kaligtasan. Body of Christ. Okay? So, even though, ito po kailangan maintindihan natin, even though, concealed pa rin yan hanggang part ng Acts eh. Hanggang Acts 8, mga kapatid, concealed pa rin yan. Nakatago pa rin yan. Hindi pa rin yan pinapaalam. Pero nagkakaroon na ng laman. Nagkakaroon na ng miyembro. Okay? May miyembro na. May mga miyembro na siya. Meron na siyang laman. Meron na siyang mga members po doon. Ngayon, pero hindi kila Peter, hindi kila Andrew, hindi kila John binigay yung responsibilidad or even the opportunity to receive the revelation about that message. Kanino po ibinigay yun? Kay Paul.
Kaya po, malalaman mo lang yung tungkol sa body of Christ sa pamamagitan ni Apostle Paul. That's number 5, communication. That's the time only kay Apostle Paul mo lang matututunan. Kaya sa kanya mo lang mababasa. Ephesians chapter 3. Sa kanya mo lang mababasa, siya lang ang makapagpapaintindi sa iyo dahil siya lang ang binigyan ng Diyos ng responsibilidad, even ng oportunidad na malaman yon at ipaalam yon. Ephesians chapter 3, verse 1. Tignan niyo po mabutin hanggang 5. Ephesians chapter 3, verses 1 to 5. Verse 1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Sino kausap niya dito? Mga hentil. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men. Yun yung concealment, tama? Not made known. Pero ano sabi niya? As it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit. There was a time na ang mensahe na ito ay pakatatago ng Diyos. Hindi niya pinapaalam kahit kanino. Hindi niya nire-reveal kahit sa kanyang mga most trusted angels. Nobody knew about the body of Christ. Na there is such a thing as the body of Christ. But when Jesus Christ finally reached the cross, and He finally bore the sins of the whole world, binayaran niya sa kanyang sarili, He make in Himself of twain one new man. Both Jews and Gentiles, magkakaroon na ng peace in one body. Magkakaroon na, pwede nang magsama, pwede nang maging parte ng parehas na church, yung dalawang magkaibang uri ng tao. He make in Himself of twain one new man. Through the Apostle Paul, we learn about the revelation of the mystery, also of the body of Christ. Sa pamamagitan niya, mga kapatid. Part also of the mystery of the body of Christ is the catching. Catching, anong nilagay ko dito? Catching up. Or the rapture. Kaya po, maling-mali na ituro na ang church daw papasok sa tribulation period. Bakit? Kasi kung ang tinutukoy mo body of Christ, talagang kukunin, catch up yun eh. Pero kung tinutukoy mo church of Pandarak, maniwala ako, talagang nasa tribulation kayo. Okay? And partly, I also believe maraming mga churches ang papasok ng tribulation. Bakit po, preacher? Hindi sila saved. Kung hindi ka saved, papasok ka talaga ng tribulation period. Kung saved ka, aalisin ka dito ng Diyos. Dahil magkakaroon ng blood reunion, una sa ulap, at kapag sama-sama na, doon na tayo, magpakailanman, in the heavenly places. Doon yung posisyon at doon yung lugar na kung saan inihanda ng Diyos sa kanyang mga saints that during this time receive the message of grace. Pero isa sa pinakamaganda, mga kapatid, dito, yung plano ng Diyos tungkol sa katawan ni Kristo, meron pong crown. There is a crown, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 6. Ephesians 2 verse 6, anong sabi? And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Meron tayong seat doon. Meron tayong lugar doon na kung saan tayo pauupuin ng Diyos in the heavenly places. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2
2 Timothy chapter 2, verse 12. 2 Timothy chapter 2, verse number 12. Ang sabi ng Bible, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. What a great privilege to know na habang tayo dito naglilingkod sa Panginoon sa lupa, and we are suffering for His sake, na may promise na tayo ay magre-reign with Him. Saan? In the heavenly places. In the heavenly places. Kaya po itong mensahe na ito, ang tawag din dito mga kapatid, mystery. Hanggang ngayon, mystery pa sa marami. Hanggang ngayon, nakatago pa sa marami. Alam niyo po bakit? Kasi pag pinipreach ito mga kapatid, nakikita kung gaano katalunan si Satanas. Kung iisipin natin, kung maiintindihan lang po natin yung whole narrative mga kapatid, paano tinalo ng Diyos si Satan? Kung paano niya tinalo yung kampo ng kadiliman, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng apoy galing sa kanyang bibig. Hindi sa pamamagitan ng armies of heaven na talaga namang sobrang lalakas at sobrang kikisig. Alam niyo kung paano binigyan ng pinakamasakit na ulo ng Diyos si Satanas? Nung namatay si Kristo sa krus. Ha? Ano bang meron doon sa namatay si Kristo sa krus? Lumikha lang naman siya ng church. Na ang church na ito, sino man ang maniwala kay Kristo, maliligtas at hindi na mababawi man yun kailanman. Na kahit ano ka pa, ano pang kulay mo, gaano ka pa katangkad, ano mang edad mo, kahit sino ka pang tao ka, Hudyo ka man o Hintil ka, pwede kang maging parte ng iglesia na ito. At kapag ikaw ay naging parte ng iglesyang ito, ikaw ay magpakailanman naligtas sa biyaya ng Panginoon at meron ka pang mga gantimpala na hihintayin sa Panginoon. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Bakit? Triggered sila dun sa taas. Because they know one day na yung mga papalit sa kanila, sa kanilang mga matataas na posisyon doon sa makalangit na dako, ay mga hampas lupang tao. Ay mga tao na kung saan nabuhay sa kasalanan pero nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Mga tao na kung saan buong buhay nila marahil sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng kaaway at ang kalooban ng kaaway ang kanilang sinusunod, pero nung natagpuan nila, narinig nila na may mensahe tungkol sa Panginoong Hesukristo na siyang namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay inilibing at sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Napakinggan yun ng tao na ito na walang kapag-asa at nung narinig niya yun, nagkaroon siya ng pag-asa sapagkat yun yung liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. At nung narinig niya ang mensahe na yun, siya'y naniwala. At sabi ng Biblia, lumipat siya mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. Amen. From the kingdom, translated us, from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Sabi ni Satanas, bakit? Nasaan yun? Nasaan yun? Ano? Abulin nyo! Abulin nyo! Abulin nyo! Sabi sa kanya, hindi na po namin mahabol kasi na kay Kristo na siya. If you are part, kung ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, that is the church that we're speaking of. At maiintindihan mo because we have now identified kung anong church tayo kabilang, we could now ask the question, anong purpose ng church?
Kasi kung sasagutin natin agad kung anong purpose ng church na hindi mo naman malalaman kung saan kang church dyan, ay baka church upon the rock tayo. And we should be kings on this earth. Pero, sabi nga, we wrestle not against flesh and blood. Ang prevailing theme o yung mensahe, mga kapatid, na prevailing na yun yung maririnig mo kay Paul lagi, grace and peace. Grace and peace. May panahon na sword ang dala ng Panginoong Hesus. Pero ngayon ang dala niya, grace and peace. We are living in a time called also the dispensation of the grace of God. Dito po, pinubuhos ng Diyos yung Kanya pong biyaya, mga kaibigan, mga kapatid. And I pray na ma-realize natin na napaka-blessed natin na maging parte ng church na ito, which is the body of Christ. Praise God, because in the body of Christ, there is eternal security. There are spiritual blessings, and Christ is our life. When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with Him in glory. I hope yung part po na yon, pagpapatuloy lang natin next week, mga kapatid, God's purpose for the church. Let us pray. Maraming Diyos, salamat po sa kabutihan nyo sa amin ngayong araw po na ito. Bigyan nyo po ng grace, Panginoon, ang mga kapatiran. I hope, Lord, maybe this is theological, needs more of our thinking compared to other messages. Pero, Panginoon, ito ay profitable. Because you desire us to love Thee, hindi lamang po ng aming heart, hindi lamang ng aming soul, but with all our minds. At kalooban niyo, Panginoon, na matutunan namin to study, to show ourselves approved unto Thee, approved unto God. Lord, thank you. Kasi dahil sa mga truths po na ito, we are not confused. Di kami nangangapa, Panginoon, tungkol sa kaligtasan namin. Alam namin ang kaligtasan po, once na kami ay maligtas, hindi na po ito mawawala. Regarding our walk, we could have assurance ng aming paglilingkod, hindi nasasayang, because we're doing it for the benefit of the body. Thank you, Lord, for today. Bigyan niyo pa po kami na understanding, gabayan niyo po bawat isa sa mga parating po na linggo. At sa buong maghapon po na ito, Lord, nawa hindi masayang ang salita mo, tumatak sa aming isipan. Sa mga hindi pa po ligtas, nag-church po pero wala pang katiyakan na kaligtasan, I hope and pray that they will indeed have the assurance of salvation, that they will believe on Christ and Him alone. Salamat po, Ikaw ang maitaas, maluwalhati. In Christ's name we pray. Amen and amen.